Makapigilin na nga ang bilangan ng resulta matapos ang botohan sa makasaysayang US presidential elections. Ang pambato ng Republican na si former President Donald Trump, prinoklaman ng panalo siya. Live mula sa Washington, D.C., nasa frontline balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, sure win na ba talaga si Trump? Jiggy, update muna. Tuluyan na ngang hindi sinipot ni US Vice President Kamala Harris ang kanyang mga supporters sa kanilang pagtitipon doon sa Howard University dito sa Washington, D.C. Nagsabi naman ito na siya isisipot na lamang o magpapakita kapag siya'y handa na. Samantala, narito pa ang ilang nangyari ngayong araw na ito. Nabulabog ng bomb threat ang botohan sa Martin Luther King Public Library sa Washington, D.C. kanina, ilang oras bago magsara ang eleksyon dito sa Amerika. Agad pinalabas ang mga botante at media sa voting venue. Pero pinabalik din lahat kalaunan matapos maklear ng mga pulis na wala naman talagang bomba. Bukod sa Washington, nabulabog din ng bomb threat ang ilang polling center sa mga battleground state ng Georgia, Wisconsin, Michigan at Arizona. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, na-trace nila sa ilang Russian emails ang kumalat na mga bomb threat. Pero wala naman daw napatunayang lehitimos sa mga ito. Naantala man, naging mapayapa pa rin ang eleksyon sa buong Amerika. Gen Z man o matatanda, nagtiyaga silang pumila at bumoto. Ang pambato ng Republican na si Donald Trump nakangiting humarap sa media matapos bumoto sa Palm Beach, Florida kasama ang misis na si Melania. Confident daw siya sa partial results ng eleksyon. And it looks like Republicans have shown up in force. Ang kalaban niya namang si Vice President Kamala Harris bumisita sa campaign headquarters ng Democrats sa Washington sa kasagsagan ng botohan. Pero hindi na siya dumalo sa event niya sa Howard University kinagabihan. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. So thank you. Kapansin-pansin naman na masinihigpitan na ang seguridad sa paligid ng US Capitol kanina. Iniiwasan nilang mangyari ulit ang January 6 insurrection kung saan sumugod dati ang mga supporters nang matalo si Trump. Pero ang insidenteng yan mukhang hindi na ulit mangyayari base sa resulta ng bilangan. Dahil maagang lumamang si Trump kay Kamala matapos manalo sa ilang battleground states gaya ng North Carolina, Georgia at Pennsylvania. Kaya pagsapit ng madaling araw kanina, oras dito sa Amerika, humarap si Trump sa kanyang supporters kasama ang kanyang pamilya at katandem na si J.D. Vance sa Florida at direkta ng inangkin ang panalo. Hey, look what happened. Is this crazy? So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Habang nagbibilangan ng boto kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ng ating ambassador dito sa Amerika na si Ambassador Romualdez. At sinabi niya na ang embahada ay naghahanda na para sa pag-reach out sa eventual winner nitong halalan dito sa Amerika dahil parte ito ng kanilang mandato. At sinabi rin niya na hindi siya naniniwala na mayroong mababago sa RP and US relations lang dahil nga sa pagpapalit ng liderato dito. Jiggy. Maraming salamat, Jovi Francisco. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.